Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jese at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya, "naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jese at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jese si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, "Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon." Tinawag ni Jese si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jese, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jese. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote, nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog ng Diyos.
Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon, ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong pagninilay sa salita ng Diyos dito sa TV Maria. Yun pong mga taga-Italia, Dubai, Abu Dhabi, Japan, Taiwan, Singapore, Australia, Germany, India, Canada, US, Hong Kong, at iba pa. Sumain niyo po ang pag-ibig at ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Ang Sabbath ay pahinga at para sa mga Hudyo, napakahalaga nitong araw ng pahinga, yung araw ng Sabbath. Ito ay pagbalik sa pahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang daigdig. Ngunit ang pahingang ito ay hindi lang basta pagtigil sa paggawa. Hindi lang ito yung pahingang lumiliban sa pagkilos. Ang pahinga ng Diyos ay yung panahon na pinagmasdan niya yung kanyang nilikha, ang daigdig, ang taong nilikha niya, at sinabi niya, kay buti, kay ganda, napakabuti, napakaganda. Kung ang Sabbath ay pagbalik sa panahong pinagmasdan ng Diyos ang kanyang maganda at mabuting sangnilikha, ito rin ay panahon upang pagmasdan ng tao ang Diyos. Titigan ng tao ang Diyos. Ito marahil yung magandang kahulugan ng ating panalangin at pagsamba. Prayer, worship is an invitation for man to gaze on God. Sa panalangin, sa pagsamba, bago pa man umusad ang salita sa ating mga labi, pinagmamasdan natin ang Diyos. Tinititigan natin ang Diyos. Pinagmamasdan natin ang kabutihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. Mapapansin niyo po, ganito yung paraan ng pananalangin ng mga kapatid nating Orthodox. Tumititig sila sa kanilang mga icons. At kung titignan niyo po yung mga icons, malalaki po yung mga mata. Kapag tinignan niyo yung mga larawan ni Jesus, malaki yung mata. Sapagkat sa pagtitig sa icons, parang may paanyaya na mata sa mata. Sa pagtitig, pumapasok tayo sa isang ugnayan. Lumalalim ang relasyon at ang bunga nito ay matulad at mahubog sa tinititigan natin, si Jesus. Sa pagtitig natin sa Diyos sa panalangin at pagsamba, nag-iiwan ito ng alaala sa ating gunita, sa ating isip, at sa ating puso. Kaya nga, kahit sino man ang makasalamuhan nating tao, nananariwa yung alaala ng mukha ng Diyos. Anumang sitwasyon tayo mapadpad, mananariwa yung alaala ng mukha ng Diyos na tinitigan natin sa panalangin at pagsamba. Kaya nga, wala nang ibang tugon dapat kung hindi pagmamahal. Sa maraming pagkakataon, kung babalikan natin yung maraming mga kwento sa Ebanghelyo, at yung Ebanghelyo ngayon, ini-issuehan si Jesus tungkol sa Sabbath. Sa tuwing kapag pipili si Jesus, pipiliin ni Jesus na magmalasakit, na magpagaling, na tumulong, na bumusog. Kaya nga maraming pagkakataon issue ito sa mga iskriba at mga Pariseo. Nakakalungkot
kapag ang bunga ng ating pagsamba, kapag bunga ng ating pananalangin ay pagkamanhid, pagsasara ng mata, pagtikom ng ating mga palad, pamamanhid ng ating mga puso para sa mga nangangailangan. Kung pagkatapos ng ating pagtitig kay Jesus, natatapos din yung buhay pananampalataya natin, kulang ito, kapos ito. Dapat yung panalangin, yung pagsamba, ginagambala tayo, prayer, worship, our encounter with God must not only comfort us, it should not only give us pleasure and peace, it must disturb us. Kasi kapag nananalangin tayo, sabay nito tinatasahan dapat nito ang kakayahan nating magmalasakit sa kapwa. Kasi pagkatapos nating makatagpo si Jesus sa panalangin, pagkatapos nating makita si Jesus sa pagsamba, dapat makita natin si Jesus sa kapwang nagugutom at sa kapwang nangangailangan. Manariwa yung alaala ng mukhang tinitigan natin sa panalangin. Prayer must disturb us. Gazing on Jesus must not only bring us peace, it must disturb us. Because how can we meditate on the suffering of Christ in our mind and in our prayer if we cannot see the suffering of Christ in His suffering people? Paano natin mapagninilayan yung paghihirap ni Jesus, yung pagpapakasakit ni Jesus sa ating isip, sa ating puso, sa ating panalangin, kung hindi natin nakikita ang paghihirap at pagpapakasakit ni Jesus sa naghihirap nating kapwa? Ito yung hilingin nating biyaya. Biyaya na ang panalangin natin, ang pagsamba natin, gambalain tayo. Tasahan ang ating pagmamalasakit upang ang dasal magbunga ng mabuting asal. Upang ang pakikipagtagpo natin kay Jesus ay magbunga ng pagpapakita natin kay Jesus sa ating kapwa. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.